Title: Kung hindi Uppsala, hindi Universidad. Ang pambansang kasabihan sa Sweden, kung saan ang average na taonang sahod ay 60,000, ang per capita GDP ay isa sa pinakamataas sa mundo, at may 32 Nobel Prize laureates na, ang KTH's Royal Institute of Technology, kung saan naaral si Dolph Lundgren, ay simbolo nga aming kahusayan. At kaming mga estudyante mula sa high school na kaanib dito ay lubos na naniniwala sa kasabihang iyon. Nang ipahayag na sa Pilipinas kami makakaroon nga study tour sa halip na sa Amerika, para kaming binaksakan ngang langit. Ano? Sa Pilipinas? Hindi ba't isang third world country iyon na kalahati lang ang yaman natin? Ngunit, pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, sa loob lamang ng 40 minuto, gumuho ang lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang aming nasaksihan ay isang bagay na hinding-hindi namin inaasahan. Hindi pala GDP ang sukatan ng lahat. Nakakahiya ang ating kamangmangan. Ano nga ba ang nakpaluhot sa mga henyo nga Sweden? Ang katotohanan sa likod ng aming nakakagimbal na 11 araw ay ihahayag na ngayon. Magandang araw. Ako si Ingrid Bergman. 17 taong gulang at kamakailan lang ay nanalo ng gold medal sa International Mathematical Olympiad. Narinig nyo na ba ang pangalan ng aming paaralan? Ito ang high school na kaanib sa KTH Royal Institute of Technology. Ipakikilala ko ang makasama ko. Si Astrid, 16 na taong gulang pa lang pero nakapag-publish ng ang papel sa Nature, isang henyo sa biology. Si Lars naman ay kampeon sa isang international robotics competition. Si Freja ang pinakabatang nagpresenta sa European Youth Economic Forum. At si Oscar ay natutunan ang quantum physics ng maisa. Kami ang kinabukasan ng Sweden, ang nga leader na magpapatakbo sa mundo. O di kaya iiyon ang aming paniniwala. Isang araw nga Marso, nagdala ang aming punong guro ngang nakagulat na balita. Mga anak, ikinalulungkot kong sabihin, kanselado ang pagbisita natin sa Silicon Valley, nakagulo ang klase. Bilang kapalit, makakaroon tayo ng isang linggong educational tour sa Maynila, Pilipinas. Sa Pilipinas po? Tanong ni Astrid na hindi makapaniwala. Opo, sa Pilipinas. Bibisitahin natin ang Universidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila. Sandali lang po, paktaas ng kamay ni Lars. Pilipinas kapalit ng Silicon Valley? Anong makikita natin doon kapalit ng Nobel laureates? Bumuntong hininga ang punong guro. Marami rin kayong matututunan sa Pilipinas. Ano naman pong matututunan namin doon? Tanong ko. Kami, napapasok sa mga pinakamagagaling na universidad sa mundo? Anong mapupulot namin sa Pilipinas? Nang gabing iyon, nakagulo sa dormitoryo. Hindi ka panipaniwala, sigaw ni Freja. Ang pamilya ko ay mabangkero sa Sweden sa loob ng maraming henerasyon. Anong gagawin ko sa Pilipinas? Tamasya, sabi ni Oscar. Hindi ba isang bansa yun na ang per capita? GDP ay wala pa sa kalahati nga atin. Tumawa pa si Astrid sa kanya nga magulang. Papa, sa Pilipinas kami pupunta imbes na sa Silicon Valley. Hindi makatarungan. Umulan nang nga reklamo mula sa mga magulang, pero hindi na bago ang desisyon. Isang araw bago kami umalis, walang gana kaming nakampake. Ayos lang yan. Isang linggo lang naman, mabilis lang yan, sabi nila habang nakikibit balikat. O nga, ituring na lang nating bakasyon. Baka may balot making experience pa, di ba? Biro ni Freja. Sa eroplano, next search ako tungkol sa Pilipinas. GDP, rank 32 sa mundo. Per capita income, 2,500. Hindi masama, pero kumpara sa $60 Sweden, malayo. Hoy, tingnan nyo to. Sabi ni Oscar habang ipinapakita ang kanyang telepono. Nag-aral daw ang mga estudyanteng Pilipino ng 14 na oras bawat araw. Magabali, zero efficiency yan, sabi ni Astrid habang tumatawa ng mahina. Kahit anong aral nila, wala pa rin silang Nobel Prize sa agham, dagdag ni Lars. Kaya nga dapat mag-aral ng matalino, tulad natin. Anong mangyayari kung puro oras lang ang ilalaan mo? Sang-ayon ko. Ang Sweden ay may 32 Nobel laureates. Kung pag-usapan ang ratio sa populasyon, kami ang pinakamataas sa mundo. Kami ang elite na tumatanggap ng pinakamahusay na edukasyon sa ganoong bansa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano matututunan natin sa isang bansa sa Asya na hindi naman kasing ulat natin, bulong ni Freja habang nakatingin sa labas ng bintana. Pagkatapos na 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sige na, isang linggong tiis lang to, sabi ko sa mga kaibigan ko. Noong sandaling iyon,
Wala akong kamalay-malay na ang isang linggong ito ang magiging pinakamahalagang pagbabago sa buhay ko. At nasa loob lamang ng 40 minuto, magsisimulang makalamat ang aming mayabang na pagtingin sa sarili. Pagdating sa inaya, ang unang 40 minuto ay tila ordinaryo lang, ngunit agad na magbabago ang aming pananaw. Habang naghihintay sa immigration, nagpaalam si Astrid na mag-GR muna. Pinagmasdan namin ang paligid ng airport at sa totoo lang, maganda ang aming unang impresyon. Mas malinis kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ni Lars. Halos kasing level ng Arlanda Airport, sabi ni Freja, na tila nagulat din. Nakakabilib ang cultural experience John na nakalagay sa iba't ibang lugar. May libreng pagsubok ng barong Tagalog at paggawa ng tradisyonal na kakanin. Bago sa amin na may libreng shower room at sleeping pots pa sa airport. Ngunit lumipas ang 15 minuto at hindi pa bumabalik si Astrid. Anong nangyari doon? Ay message mo nga, sabi ko, nag-alala. Sakto namang tumatakbo si Astrid palapit sa amin, namumutla. Nawawala ang relo ko. Ano? Sabay-sabay kaming nagulat. Yung Patek Philippe na pamanan lolo ko? Naiwan ko yata sa lababong credit ang relong iyon ay isang tahatasisi si vintage na nakakahalagang higit sa 20 milyong piso. Regalo iyon sa lolo ni Astrid nung isa pa siyang direktor sa isang bangko sa Sweden. Tara, hanapin natin. Akmang tatakbo kami pabalik sa CR ng isang babaeng naka-uniforme ng janitor ang humahangos na lumapit sa amin, basta masigurong sabihing isang medyo may edad ng babae. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Lorna Reyes. Hija, ito ba ang hinahanap ninyo? Sa kanyang kamay, hawak niya ang Patek Philippe ni Astrid. Opo! Relo ko po yan. Sabi ni Astrid na maya na habang kinukuha ang relo. Nangini ang kanyang kamay habang sinusuri ito at biglang nanlaki ang kanyang nga mata. Perpekto! Walang gasgas! Buong-buo! Ngumiti ng malapat si Aling Lorna. Mabuti naman kung ganon. Nakita ko sa lababo, kaya hinanap ko agad ang may-ari. Pero, ang mahal-mahal po nito, sabi ni Astrid na nanginginig ang boses. Alam ko, Hija. Vintage Patek Philippe yan, di ba? Mahilig din kasi ako sa ngarelo. Pero ang mahalaga, naibalik sa may-ari. Akma na siyang alis, walang anumang inaasahang kapalit. Sandali po! Binuksan ni Astrid ang kanyang pitaka. Kailangan ko po kayong bigyan ng pabuya. Naku, wag na, Hija, sabi ni Aling Lorna habang iwinawagaywe ang kamay. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama? Bulong ni Oscar na hindi makapaniwala. Isasauli mo lang ang relong nakakahalaga ng 20 milyong piso? Kahit 20 milyon pa yan o 20 piso. Kung hindi sayo, hindi sayo. Sige na, marami pa akong lilinisin. Mag-ingat kayo ha. Masaya siyang nagpaalam at umalis. Lahat kami ay tulala. Posible ba to? Tanong ni Las na nakanganga. Kung sa Stockholm to nangyari, matagal nang nawala yan. Kahit sa Geneva, pag-amin ni Freja, nawala ang handbag ni Mama sa airport last year, hinding-hindi na bumalik. Habang dumadaan sa immigration, iyon pa rin ang pinausapan namin. Ang mas nakakagulat ay ang proseso sa immigration. Perpekto ang automated system at ang nga staff ay matatas ma-Ingles. Ganito ba talaga ang nga Pilipino? Tanong ni Astrid, hindi pa rin makapaniwala. Noon lumapit ang aming Filipino guide. Magandang araw! Ako si Kuya Ben, ang inyong tour guide. Welcome sa Pilipinas, mga estudyante ngang kateha. Ang mas nakakagulat, marunong din siyang magsalitang Swedish. Ang galing niyong mag-Swedish. Sabi ko, namamangha. Nag-aral ako ng 3 taon sa Uppsala University para sa aking PhD sa physics. Namiss ko ang Sweden kaya na-volunteer ako bilang guide ninyo. Habang nasa bus, ipinaliwanag ni Kuya Ben. Ang nangyari sa relo kanina, karaniwan lang po iyan dito sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, ang recovery rate ng manawawalang gamit ay umabot sa 85%, 85%. Gulat na tanong ni Oscar. Opo, erang naya ay palaging kasama sa listahan ng most improved airports sa mundo. Ang naranasan ninyo kanina ang dahilan. Pero bakit po? Bakit nila isasauli ang gamit ng iba? Seryosong tanong ni Freja. Ngumiti si Kuya Ben. Dahil naniniwala kami na honesty is the best policy. At ang hindi pag-interes sa pag-ari ng iba, yung tinatawag naming dangal o dignidad, ay pundasyon ng pagkataong isang Pilipino. Sa labas ng bintana, nakita namin ang skyway patungong Maynila. Perpekto ang kalsada at may ma-English sign.
sa mga electronic billboard. Tingnan niyo run, turo ni Kuya Ben. Iyan ang San Juanico Bridge sa isang malaking billboard. Isa sa pinakamahabang tulay sa Southeast Asia. Wala kaming ganyang tulay sa Sweden, bulong ni Lars. Noon, bumulong sa akin si Astrid, Ingrid, may mali. Iba to sa inaasahan natin. Naramdaman ko rin. 40 minuto sana iya. Sa maikling panahong iyon, nagsimulang makalamat ang aming nga prejudice. Isang bansang nagsasaulingang 20 milyong piso. Ano pa kaya ang makikita namin dito? Pagdating sa hotel gabi na, pero kakaiba, hindi kami makatulog. Bukod sa jet lag, hindi maalis sa isip namin ang nangyari. 3:00 ngang madaling araw, sumuko na ako at bumangon. At doon ko nasaksihan ang isa pang nakakagulat na mukhang ang Pilipinas. 3:00 ng madaling araw, bumaba ako sa lobby ng hotel. Leking gulat ko nang makita ko rin sina Lars at Oscar. Hindi rin kayo makatulog? May jet lag? Pero hindi maalis sa isip ko yung nangyari kanina, sabi ni Lars. Labas tayo, maglakat-lakat, mungkahi ni Oscar. Tinanong namin ang receptionist at sinabing may mga convenience store na bukas 24 oras. Sa Sweden, impossible yon. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, sarado na ang lahat. Paglabas namin ng hotel, natigilan kami. 3:00 ng umaga, pero maraming tao sa labas na abala. Ano to? Possible ba to? Gulat ni Lars. Pagpasok sa convenience store, lalo kaming nagulat. May mga mukhang call center agent na kumakain ng kanilang meal. At sa isang tabi ay may mga Grab riders na inaayos ang kanilang nga delivery. Excuse me, sabi ko sa Ingles sa isang rider. Nagtatrabaho po kayo ngayon? Opo ma'am, morning shift. Kailangan kong matapos ang deliveries bago Meg, 2 AM, sagot niya sa amin sa matatas na Ingles. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kuya Roy. Mula 3:00 ng madaling araw? Tanong ni Oscar na hindi makapaniwala. Ganito po sa Maynila. Kultura nga haso. Kapag umorder ka ngayon, dapat bukas na umaga, nandun na. Madayuhan pala kayo. Saan po kayo galing? Sweden po. Wow, Sweden. Magandang bansa. Pero dong, sarado na lahat pag 10 PM, di ba? Opo. Pero bakit po dito? 24 oras? Ngumiti si Kuya Roy. Walang tulugan sa Maynila. Habang may natutulog, may nagtatrabaho, may nag-aaral. Kaya 24 oras gumagalaw ang siyudad. Paglabas namin sa convenience store, lalo pa kaming namangha. May isang coffee shop na bukas pa. Bukas ang coffee shop ng 3:00 ng umaga. Sabi ni Lars, tinitignan ang signboard na hindi makapaniwala. Pumasok kami at nga. Halos puno pa. Karamihan ay may mga laptop, nagtatrabaho o nag-aaral. Umorder kami ng kape at umupo. Sa kabilang mesa, 2 babaeng mukhang estudyante ang seryosong nag-usap para ma-solve ang stability problem ng qubit sa computer, narinig ni Oscar. Iyon ang kanyang field of expertise. Oh, excuse me, sabi ni Oscar sa Ingles. Pinag-aralan niyo ba ang quantum computing? Tumingin ang isang babay. Yes, we're graduate students from Opdiliman. May presentation kami mamaya. I mean, today. 3:00 nga umaga? Tanong ko gulat. Nasalap kami pag-araw at mas nakakapag-focus kami paggabi. Ako si Liana at siya naman si Bea. Nang sabihin naming taga-Sweden kami, nagnining ang kanilang mga mata. Wow, kete ang galing! Plano rin naming mag-apply for PhD diyan. Pero bakit kayo nakaaral sa kanitong oras? Pwede namang sa umaka? Tanong ni Lars. Ngumiti si Bea. Mahigpit ang kompetisyon sa Pilipinas. Kung mapupursigi ka habang tulog ang iba, makakalamang ka. At saka, masaya rin naman. Yung focus na nakukuha mo sa katahimikan ng madaling araw. Masaya? Nagtatakang tanong ni Oscar. Yung saya kapag may malalim kang pinag-aralan, nakaka-addict. Noon, lumapit ang may-ari ng cafe. Isang lalaki na nasa mid, 50S, at kinausap kami sa Ingles. Maka-estudyante mula Sweden. Diba? Unang beses niyo sa Pilipinas? Opo, for an educational tour. Tamang-tama ang dating niyo. Kung gusto niyong makita ang puso ang edukasyon sa Pilipinas, tingnan niyo ang madaling araw. Madaling araw? Ang lakas ng Pilipinas ay lumalabas sa gabi dahil may mga taong humahabol sa kanilang pangarap habang tulog ang iba? Sinabi niyang empleyado siya sa isang kumpanya sa umaga at pinapatakbo niya ang kafe sa gabi. 2 trabaho?
Gulat ko. Hindi na yan bago dito. May full-time job, may side hustle, at may self-improvement pa. Triple life yan. Paglabas namin ng cafe, pasado alas 4 na. Pero mas naging abala pa ang paligid. May mga nagjo-jogging, naghahanda para pumasok, at mga nagde-deliver ng diaryo. Tingnan nyo run. Turo ni Lars. Sa ikatlong palapag ng isang gusali sa tapat, may ilaw sa isang review center at may mga estudyante sa loob. Review center ng alas 4 ng umaga. Sigaw ni Oscar. Dahil sa kuryosidad, pumasok kami. May banner na early morning mas special class. Tinanong namin ang isang estudyante, anong oras ang klase nyo? 5 AM po. 2 oras bago pumasok sa eskwela. Bakit? Ngumiti ang estudyante. Para mauna sa iba, kailangan mong kumilos sa oras na hindi nila ginagawa. Target ko po ang UP College of Medicine. Pabalik sa hotel, hindi pa rin kami makapaniwala. Sa Sweden, tumitigil ang lahat pag 10 PM, bulong ni Lars. Dito, 24 oras, walang hinto, dakdak ni Oscar. Sumakay kami ng taxi. Ang driver ay isang 60 anyos na lalaki. Hindi siya marunong mag-Ingles, pero nag-usap kami gamit ang translation app. Bakit po kayo nagtatrabaho sa ganitong oras? Para sa tuition, nung apo ko sa college. Ang anak ko sa umaga, ako sa gabi. Hindi pa ba mahirap? Mahirap. Pero kapag nakapasok ang apo ko sa magandang universidad, masaya na ako. Yun ang paasa. Pagdating sa hotel, nagsisimula ng lumiwanag. Sa lobby, nakasalubong namin sina Astrid at Freja. Hindi rin sila nakatulog at kalalabas lang din. Nakita nyo rin? Tanong ni Astrid. Ang madaling araw sa Maynila. Nakakabaliw. Yumiling si Freja. Nakakita ako ng food delivery ng manok kanina. Alas 4 ng muga. Nag-deliver ng lomi. Naupo kami sa lobby at nakusap. Kailan natutulog ang nga taon to? Tanong ni Lars. Binabawasan siguro nila ang tulog nila? Sagot ni Oscar. Pero ang nakapagtataka, sabi ko, hindi sila mukhang pagod. Mukha pa nga silang masigla. O nga, sang-ayon ni Astrid. Para silang nga taong may malinaw na layunin. Sa almusal, tinanong kami ni Kuya Ben. Nakatulog ba kayo ng mayos? Nakatinginan kami. Hindi po, pero nakita namin ang madaling araw ng Pilipinas, sagot ko. Ah, ganun ba? Kumusta? Nakakagulat. Ibang-iba sa Sweden. Ngumiti si Kuya Ben. Iyan ang enerhiya ang Pilipinas. Ang apoy na nagliliyap sa loob ng 24 oras. Mas magugulat kayo mamaya pagpunta natin sa Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas? Ano na namang sorpresa ang naghihintay sa amin doon? Sa totoo lang, nagsisimula na akong kabahan. Pagdating namin sa Universidad ng Pilipinas Diliman, maganda ang aming unang impresyon. Moderno ang campus at masigla ang mga estudyante. Gayunpaman, naisip ko, mas magaling pa rin ang KTH. Sinalubong kami ng University Student Council Chairperson, si Liana Reyes. Welcome sa UP. Nahanda kami ng isang espesyal na event para sa inyo, isang friendly debate sa pagitan ng estudyante ng UP at KTH. Debate? Lumiwa na ang mata ni Astrid. Kumpiyansa kami pagdating sa debate. Opo, ang paksa ay Innovative Approaches to Climate Change and Disaster Resilience. May 30 minuto para maghanda, 15 minutong presentasyon, at 10 minutong rebutal. Puno kaming kumpiyansa. Ang Sweden ay isang environmental leader at kami ay may pinakamahusay na edukasyon. Sa oras ang paghahanda, bumuo kami ng perpektong estratehiya. Carbon neutrality, renewable energy, circular economy, ginamit namin ang lahat ng konsepto. Pagpasok sa debate hall, naghihintay na ang 5 miyembro ng Team UP. Ang leader nila ay si Liana. Gusto niyo bang mauna? Tanong ang moderator. Kami na po ang mauna, sabi ko nang may kumpiyansa. Sa lubang 15 minuto, perpekto ang aming presentasyon. Mga halimbawa ng advanced policy sa Sweden, mathematical modeling, at economic feasibility analysis. Nakpalakpakan ang mga tao. Panalo na tayo, bulong sa akin ni Lars. Ngunit nang magsimula ang team up, nagbago ang ihip ng hangin. Salamat sa mga kaibigan namin mula sa KTH sa inyong mahusay na presentation, simulo ni Liana sa perpektong English. Ngunit, may ilang makritikal na problema. Tinumbok niya ang maabutas sa aming presentasyon. Una, ang Swedish model ay para lang sa maliliit at mayayamang bansa. Paano ito ia-apply sa India o Afrika? Pangalawa, may mali sa inyong mathematical model. Tingnan nyo ito.
Nagsimula siyang maksulat ng mga formula sa blackboard. Modelo ko iyon. Eto tungang may isang variable na mali ang pagkakalagay ko. Pangatlo, hindi niyo isinaalang-alang ang external costs sa inyong economic analysis. Nagsimula ang presentasyon ng Team UP. Ang kanilang solusyon ay napaka-inobatibo. Ang aming panukala ay biointegrated engineering. Paggamit ng lokal na materyales tulad ng engineered bamboo at microbial agents para lumikha ng murang, self-healing na istruktura para sa mga komunidad na peliging tinatamaan ng bagyo. Nagtaas ng kamay si Oscar. Hindi ba teoretikal lang yan? Hindi po, sagot ng isang miyembrong team. Nagawa na namin ito sa aming laboratorio. Ang efficiency ay 12% pa lang, pero sa loob ng 2 taon, possible na itong maging komersyal. May ebidensya ba kayo? Amon ni Astrid. Siyempre, isang video ang ipinalabas sa screen. Ipinakita nito kung paano aktual na nagre-repair ang isang mali na istruktura sa sarili nito matapos ma-damage. Ito, natigilan si Oscar. Dapat ay publish yan sa Nature. Nakatakda na po naming ay publish sa susunod na buwan, sagot ni Lian na nang nakangiti. Dumating ang rebuttal time. Sinubukan naming umatake, ngunit perpekto nilang nasagot ang lahat ng tanong. Ang mas nakakagulat, mas magaling pa ang kanilang Ingles kaysa sa amin. Lumaki ba kayo sa Amerika? Tanong ni Freja. Hindi po, dito lang sa Pilipinas. Nag-aral kami sa YouTube. Nang matapos ang debate, malinaw ang resulta. Talo kami. Sa break time, hindi kami makapaniwala. Paano naging ganun ang mga undergraduate students? Tanong ni Astrid. Mas malalim ang research nila kaysa sa atin, paamin ni Oscar. Sa tanghalian, kasama namin ang mga estudyante. Paano kayo nakapahanda ng ganun kahusay? Tanong ko. Nakpuyat po kami kagabi. Sagot ng isang miyembro ng team, nakangiti, hanggang madaling araw, kasama pa namin ang aming profesor para magbigay ng payo. 12:00 ng umaga. Engi profesor niyo? Gulat ni Lars. Normal lang po sa mga profesor dito na makipapuyatan sa mga estudyante. Iba po ang passion dakdak ni Liana. At kami, habang nakokompetensya, nagtutulungan din. Kagabi, tumulong din ang mga kaibigan namin mula sa ibang laboratorio. Ang layunin namin ay sama-samang umunlad. Sa hapon, naktur kami sa mga laboratorio. Sa AILEP, may mga undergrads na gumagawang komplikadong proyekto. Ano po yan? Tanong ko. Isang AI para sa magampai-detect ng Alzheimer's disease. Kayang hulaan 10 taon bago pa man lumabas ang sintomas gamit ang voice patterns. Undergrads ang gumagawa niyan? Sinimulan po namin nung 2nd year. Ngayong 4th year na, plano na naming makatayo ng kumpanya. Sa Robotic Lab, lalong nagyula si Las. Ang Juan design ng robo na to, advance pa sa lab na Natutunan ko po yan nung nag-intern ako sa Boston Dynamics. Sagot ng isang estudyante. Boston Dynamics? Alos mapasigaw si Lars. Iyo ngang mecha ingin robotics. Sa biotech lab, ganon din ang naramdaman ni Astrid? Kayo mismo ang gumagawang Rispergen scissors nyo? Opo. At ini-improve pa namin. Itinaas na namin ang accuracy sa 99,900%. Huli naming pinuntahan ang startup incubator. Mayroon ng 7 unicorn companies na namula sa UPA. Sabi ni Liana ng may pakmamalaki. Mga kumpanyang itinayo ng mga estudyante. Gulat ni Freja. Opo, karamihan sa kanila ay nasa 20 nung nagsimula. May sistema kami dito na kahit mabigo ka, pwede kang sumubo ulit. Paglabas namin ng building, nakasalubong namin ang isang profesor, si Dr. Santos, at laking gulat namin, nakakuha pala siya ka-PhD sa KTH. Mga estudyante ni KTH. Ikinagagalak kong makilala kayo. Profesor, bakit po kayo bumalik sa Pilipinas? Tanong ko. Dahil mas dynamic dito. Iba ang passion. Mas mabilis ang takbo ng research. Ang Sweden ay stable, pero ang Pilipinas ay mapanghamon. Sa bus pabalik, tahimik kami. Natalo tayo. Sabi ni Freja ng walang lakas. Labasan, pagamin ni Oscar. Sa level ng research, sa Ingles, sa pasyon, dagdag ni Astrid. Tumingin si Lars sa labas ng bintana. Ngayon ko lang nalaman kung gaano tayo kayabang. Bulong ko, ipinagmamalaki nating tayo ang pinakamagaling sa Sweden. Pero tayo nga ba talaga ang pinakamagaling? Nang gabing iyon,
Nakaroon kami ng seryosong usapan. Ang layunin ko ay makapasok sa kateha, sabi ni Oscar. Pero hindi pala dun nagtatapos. Ang mahalaga pala ay hindi kung saan ka pupunta, kundi kung ano ang gagawin mo, sabi ni Astrid na tila may napaktanto. Ang nga estudyante sa UP, gusto nilang baguhin ang mundo, sabi ni Lars. Tayo, gusto lang nating makapasok sa magandang universidad. Bumuntong hininga si Freja. Ano kaya ang makikita natin bukas? May mas nakakagulat pa ba? Naalala ko ang sinabi ni Kuya Ben. Bukas, pupunta tayo sa isang world-class tech park. Pakumparahin niyo ito sa industriya ng precision engineering ng Sweden. Ang aming precision engineering, ang aming ipinagmamalaki. Ano na namang pakabigla ang naghihintay sa amin bukas? Ang Swedish engineering ay panghabang buhay. Ito ang kasabihang kinalakihan namin. 300 taon ng tradisyon sa sining ng precision. Iyon ang ipinagmamalaki ng Sweden. Papunta sa isang tech park sa Laguna, sinusubukang ibalik ni Freja ang kanyang kumpiyansa. Pagdating sa precision industry, tayo pa rin ang pinakamagaling. Kahit anong gawin ng semiconductors, hindi nila mapapantayan ang dignidad ng isang Volvo. Ngunit pagdating namin sa pabrika, gumuho ang kumpiyansang iyon. Ito ba ang pabrika? Sabi ni Lars na nakanganga. Ang nasa harap namin ay hindi isang pabrika, kundi isang siyudad. Kasing laki raw itong gamlastan sa Stockholm, sabi ngang aming guide mula sa kumpanya. Sinalubong kami nga Chief Research Officer, si Dr. Cruz. Welcome. Ito ang isa sa pinakamalaking electronics manufacturing hub sa Southeast Asia. Gumagawa kami nga Sinmia wafers araw-araw. 100, 0. Gulat ni Oscar. Opo, at sa 2 nanometer process. 3 nanometer? Tanong ko, possible ba yan? Nasa mass production na kami at sa susunod na taon, sisimulan na namin ang 2 nanometer. Bago pumasok sa clean room, nagsusuot kami ng special suits. Bawal ang kahit isang alikabo. Mas malinis pa ito kaysa sa mapabrika nga kotse sa Sweden pa amin ni Freja. Ang tanawin sa loob ng clean room ay kahanga-hanga. Sa isang espasyong kasing laki ngang 10 football fields. Libu-libong makina ang gumagana 24,7. Dito, gumuguhit kami ngang circuits na 1,100,000 gram kapal ngang isang hiblangang buhok, paliwanag ni Dr. Cruz. Paano po yan possible? Tanong ni Astrid. Teknolohiya, diskarte ng Pilipino. Gumagawa kami ng circuits na mas maliit pa sa wavelength ng ilaw. Pumunta kami sa monitor room. Dahan-daang screen ang nakpapakita ng real-time data. Isang AI ang namamahala sa buong proseso. Ang defect rate ay mas mababa sa 0.0001%. 0.001%. Gulat ni Lars. Noon, lumapit ang isang engineer. Nakakagulat, isang babae na nasa lata 20. Magandang araw, ako si Ina Santos, isang process engineer. Napakabata niyo para maging isang lead engineer? Gulat ni Freja. Sa Pilipinas, kakayahan ang mahalaga, hindi edad. Gusto ko ang Sweden. Napakaganda. Medyo gumaan ang loop ni Freja. Talaga, 300 taon ng tradisyon. Ngunit nagpatuloy si Ina. Ang nga sasakyan ay nagtatala ang nakaraan, pero ang semiconductors ang gumagawa ang hinaharap. Dinala niya kami sa susunod na seksyon. Ito, ang isang chip na ito ay may 10 bilyong transistors. 10 bilyon? Hindi makapaniwalang sabi ni Oscar. Opo, mas marami pa sa buong populasyon ng Sweden at ang chip na ito ang napapagana sa mga smartphone ninyo. Pumunta kami sa research building. Doon, may mas nakakagulat kaming nalaman. Gumagastos ang kumpanya namin ng $2 bilyong bawat taon para sa RD, sabi ni Dr. Cruz. $2 bilyong? Kinalkula ko. Mas malaki pa yan sa buong RD budget ng Sweden. Kaya mabilis ang aming pag-unlad. Pagkatapos ang 3 taon, possible na ang 1 nanometer. Sa cafeteria kami na ng halian. Nakakagulat, bukas din ito 24 oras. Para po sa mga night shift workers, paliwanag ni Dr. Cruz, hindi tumitigil ang isang semiconductor plant. Isang segundong pahinto. Bilyon-bilyong piso ang mawawala. Habang kumakain, nakausap namin ang isang staff. Ang mga sasakyan ng Sweden ay precise rin naman, di ba? Sabi ni Freja, sinusubukang ipagtanggol ang huling piraso ng kanyang pride. Opo, ipinagmamalaki ng isang sasakyan ang katumpakan nito sa loob ng 1 taon. Ang aming semiconductor ay nagsasagawa ng 5 bilyong tumpak na kalkulasyon bawat segundo. Sapong, bumisita kami sa Future Technology Institute, G2.
Gumagawa kami any chips para sa quantum computers, paliwanagi ni Dr. Cruz. Quantum computers? Naging interesado si Oscar. Opo, 2 taon kaming nauna sa Google. Ipinakita sa amin ng isang researcher ang isang simulation. Gamit ang chip na ito, ang kalkulasyon na abuting ng 10,000 taon sa kasalukuyang supercomputer ay magagawa sa loop ng 10 segundo. Kung ganun, pati ang financial system ng Sweden. Nag-alala si Freja. Kayang basagin ang lahat ng encryption. Kaya kasabay nito, gumagawa rin kami ng bagong security system. Sa pagtatapos ng tour, dinala kami ni Dr. Cruz sa isang espesyal na silid. Gusto kong ipakita ito sa inyo. Sa isang display case, may isang lumang relo. Isang Patek Philippe yan, sabi ni Freja. Isang top-tier Swiss watch brand. Ito ang relong biniling lolo ko noong 1960. Habang nagtatrabaho siya para sa muling pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng giyera. Inipon niya ang kanyang sahot sa loop ng 10 taon. Bakit po ito nandito? Tanong ko. 10 taon nagtrabaho ang lolo ko para mabili ang relong ito. Ngayon, ang isang chip na ginawa namin ay katumbas ng presyo ang 1,000 ganitong relo. Sa loob ang 60 taon, nakbaliktat ang mundo. Hindi makapagsalita si Freja. Pabalik, sinabi sa amin ni Ina. Ang maprodukto ng Sweden ay tunay na magagandang sining. Pero ang oras ay pasulong lang umuusad. Kung mananatili kayo sa karangalan ng nakaraan, maiwanan kayo ng hinaharap, tahimik ang bus. Ang ipinagmamalaki natin. Simula ni Lars. Ay nakaraw na pala, pagtatapos ni Oscar. Si Freja ay nakatingin lang sa bintana. Bilang nakmula sa isang pamilya ng mga engineer, mas matindi ang epekto nito sa kanya. 300 taon ng tradisyon, bulong niya. Laban sa 3 nanometers? Sinubukang i-comfort siya ni Astrid, pero walang masabi. Pinag-isipan ko ang mga nakita ko. Ang Sweden ay isang bansang pinapanatili ang nakaraan sa perpektong kondisyon. Ang Pilipinas ay isang bansang balih na gumagawa ng hinaharap. Saan po tayo pupunta bukas? Tanong ko kay Kuya Ben. Sa Philippine Science High School. Makikilala ninyo ang mga high school students ng Pilipinas. High school students? Tila walang gana si Astrid. Pero alam na namin ngayon, sa Pilipinas, hindi mahalaga ang edad. Ano na namang pakabigla ang naghihintay sa amin bukas? 5:30 ang umaga, gising na ang Maynila mula sa bintana ang hotel. May mga school bus na dumadaan. Lahat ng bus na iyan, punong estudyante, sabi ni Lars habang umiinom ng kape. 5:30 AM? Hindi makapaniwalang sabi ni Oscar. Pagdating namin sa Philippine Science High School, Pisay. NG alas 7. Puno na ito NG mga estudyante. Hindi pa nagsisimula ang klase. Gulat ni Astrid. Sinalubong kami ng isang guro at ng Student Council President na si Miguel. Nakakagulat. 8 wika raw ang kayang salitain ni Miguel. 8 wika? Tanong ko ulit. Filipino, English, Mandarin, Japanese, Spanish, French, German, at Arabic. Pinag-aralan ko ngayon ang Russian. Nakbibiro ka ba? Tawa ni Freja na hindi makapaniwala. Agad na nakpakilala si Miguel sa bawat wika. Perpekto ang kanyang accent. Paano yan posible? Tanong ko tulala. Gumigising po ako ang 4 AM para maarang wika sa loop ng 2 oras. 8 oras sa eskwela, 4 na oras sa review center, 3 oras na self-study, 17 oras na pag-aral araw-araw. 17 oras? Sabay-sabay kiming nagulat? Masaya po kasi. Sa bawat bagong wika, isang bagong mundo ang nabubuksan. Ang unang klase ay English debate. Ang paksa ay ang halaga ng tao sa panahon ng artificial na katalinuhan. Isang babaeng estudyante ang tumayo at nagsimulang magpresenta. Ang pangalan niya ay Sofia. Hindi papalitan ng AI ang tao. Bakus, gagawin nitong mas makatao ang tao. Ang kanyang Ingles ay mas magaling pa sa amin. Ang kanyang lohika ay pang graduate school level. Nang magsimula ang debat, lalo kaming nagulat. Ang mga estudyante ay sumisipi kina Kant, Sartre at Habermas. Ilang taon na po ang mga estudyanteng yan? Tanong ni Astrid sa guro. 17 po. Syotem na sa kaanyos na sumisipi sa mga pilosopo. Karaniwan lang po yan dito. Ang ikalawang klase ay math. Pero, pangkolehiyo na tong math na to. Sabi ko habang nakatingin sa blackboard. Applied calculus. Ito po ang kurikulum ng second year high school. Sagot ng guro. Isang lalaking estudyante, si David,
ang nagsimulang mag-solve sabor. Nakakabilip ang bilis niya. Teka, yan yung problema sa International Mathematical Olympiad last year, napansin ko. Natapos ni David sa loob ngang 5 minuto. Inabot ako ngang 30 minuto para masolve yun. Sa tanghalian, nakausap namin ang mga estudyante. Bakit kayo ganito kasipak mag-aral? Tanong ni Lars. Sumagot ang isang babaeng estudyante, si Angela. Dahil may pangarap po kami, gusto kong magtrabaho sa United Nations. Gusto kong tulungan ang mga bata sa mga lugar na may digmaan. Pero hindi ba sobra ang 17 oras araw-araw? Naalalang tanong ni Freja. Sa ibang bahagi ng mundo, may mga kaedad akong namamatay sa gira. Ano po ang hirap sa 17 oras kong pag-aral? Sa sandaling iyon natameme kami. Sa hapon, pinanood namin ang isang special activity, isang Model United Nations Assembly. Ang nga estudyante ay kumakatawan sa iba't ibang bansa at lahat sila ay nagsasalita sa wika ng bansang iyon. Ang French ay nagsasalita ang French, ang China ng Mandarin, ang Saudi Arabia ng Arabic. Grabe, bulong ni Oscar. Ang pinuno ng assembly ay isang estudyanteng babae na si Isabella. Agad niyang isinasalin ang bawat wika. Possible ba talaga yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Astrid. Sa break time, tinanong namin si Isabella, paano mo natutunan ang lahat ng wikang iyan? Gumigising po ako ang 3 AM para makinig ng balita sa bawat wika. Habang naliligo, habang kumakain. Kailan ka natutulog? Sapat na po ang 4 na oras. Si Napoleon nga, 4 na oras lang din ang tulog. Pagkatapos kang klase, mas nakakagulat pa ang eskwelahan. Hanggang 10 PM, puno ang study hall. So, mula 5 AM hanggang 10 PM, nasa eskwela ang mga estudyantang yan, gulat ni Lars. Pag-uwi sa bahay, mag-aral pa sila hanggang 1 AM, paliwanag ni Miguel. Araw-araw? Tanong ko. Opo, kasi masaya. Masaya? Hindi maintindihan ni Freja. Noon, dumaan ang isang guro at sinabi, mga estudyanteng Sweden, nagulat ba kayo? Opo. Sa totoo lang, pagamin ko, alam niyo ba kung ano ang natutula sa mga batang ito? Ang determinasyon. Alam nila na para makalabas sa maliit na islang ito at makipagsabayan sa mundo, kailangan nilang maksikap ng 10 beses higit sa iba. Alas 7 gabi, may special lecture. Isang alumnus na ngayon ay nasa Harvard Medical School ang nagbigay ng talk. 3 taon na ang nakalipas, nakapurin ako diyan. 4 AM gising, puyatan, bali sa paaral. Wala po ba kayong pinagsisisihan? Tanong ngang isang estudyante. Wala. Ang maoras na iyon ang humubog sa akin. Ngayon, sa Harvard, kasabayan ko ang mga pinakamagagaling sa mundo at hindi ako nahuhuli. Sa katunayan, alam ko kung paano magsumikap ng higit pa sa kanila. Pagkatapos ng lecture, nakausap namin siya. Hindi ba masisipak din ang mga estudyante sa Sweden? Tanong niya. Sa totoo lang, hindi po ganitong level, pagamin ni Astrid. May hungar ang mga estudyanteng Pilipino. Isang pangnanasa para sa mas magandang kinabukasan. Iyon ang nagpapaalap sa amin. Bago kami umalis, binigyan kami ni Miguel ng regalo, isang bookmark na may motong ganilang eskwelahan. Walang impossible. Mayroon lamang hindi sinubukan. Paglinggon namin mula sa bus, 9 PM na. Pero lahat ng classroom ay may law pa. Araw-araw daw yan, bulong ni Lars. 360 araw sa 365 araw ng taon, dagdag ni Oscar. Tayo, pakbakasyon na iski nakpaparty, sabi ni Freja. Gulat, sila. Mas nagaraw pa haw pagibakasyong pagitatapos ni Astrid. Pabalik sa hotel, sinabi ni Kuya Ben. Nagulat kayo, no? Iyan ang education fever ng Pilipinas. Parang kabaliwan po. Sabi ko ng tapat. Kabaliwan? Hindi. Ito ay pangangailangan. Sa isang maliit na bansa na walang likas na yaman, ang tanging yaman ay ang nga tao. Nang gabing iyon, naktipon kami sa lobby. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Sabi ni Lars na natatawa sa sarili. Naging comfortable tayo, sagot ni Oscar. Sobra tayong naging comfortable, pagamin ni Astrid. Seryosong sinabi ni Freja, pagkatapos ng 5 taon, sila na ang magiging kalaban natin. Kalaban, baka nga mas nauna na sila sa atin. Sabi ko, hinaharap ang katotohanan. Sinabi sa amin na bukas ay pupunta kami sa bantayo ng mga bayani. Makikita raw namin ang katotohanan sa likod ng muling pagbangon ng Pilipinas.
Ano na namang sorpresa ang naghihintay? Ang aming pride ay nasa pinakamababa na. May ibababa pa ba ito? Papunta sa bantayok ng gabayani. Mabigat ang pakiramdam sa bus. Hindi pa kami nakakabawi sa mga naunang pakabigla. Baka araw ito para makapagpahinga, sabi ni Lars, umaasa. Pero seryoso ang mukha ni Kuya Ben. Ang makikita ninyo ngayon ang pinakapuso ang pag-unawa sa Pilipinas. Pagdating sa bantayok ng bayani, isang malaking pader na gawa sa granite ang bumungat sa amin. Nakaukit ang daan-daang pangalan. Ano to? Sabi ni Astrid na napahinto sa pahinga. Ito ang Wall of Remembrance. Paliwanag ni Kuya Ben. Isang memorial para sa mga taong lumaban at namatay noong panahon ng martial law. Isa sa pinakamadilim na kabanata na aming kasaysayan. Ang mapangalang iyan ay mga bayani na isinakripisyo ang lahat para sa kalayaan. Nagulat kami. Martial law. Hindi pa gaanong katagal iyon. Sa loob ng museo. Isang matandang lalaki ang naghihintay sa amin. Ang pangalan niya ay Kalito. Magandang araw. Isa po akong survivor ng martial law. May malalalim na guhit sa kanyang mukha. Naalala ko ang araw na iyon. Biglang nagbago ang lahat. Nawala ang kalayaan, ang katahimikan. Mahinahon ang kanyang boses. Pero ramdam namin ang bigat. Hinahanap ko ang nga kaibigan ko. Pero marami sa kanila ang hindi na bumalik. Naging impyerno ang bansa. Pero, naalangang tanong ni Oscar, natapos din ang diktaduriya. Oh, adun kami nagsimula. Mula sa wala, mula sa abo. Dinala niya kami sa loob ng museo. Nakadisplay ang mga gamit ng mabiktima. Tingnan ninyo ang sinelas na ito. Isang luma at putpot na sinelas. Pagari itong isang 13 anyos na batang lalaki na sumali sa protesta. Dito siya huling nakita. Napaya si Freja, ang Sweden. 200 taon ng walang digmaan, bulong niya. Ang Pilipinas, mula nun, ay patuloy na naghahangat ng tunay na kapayapaan at katarungan, sabi ni Kalito. Pero hindi ito ibinibigay, ipinaglalaban ito. Nun, pumasok ang isang matandang babae. Yumuko si Kalito at niyakap siya ng babae. Lito, mabutit malakas ka pa. Ang babae ay pamilya ng isang biktima. Araw-araw akong pumaparito. Para bisitahin ang kapatid ko. Tumingin siya sa amin, mga dayuhang estudyante. Pag-aralan ninyong mabuti ang Pilipinas. Sa mga salitang iyon nakaramdam kami ng hiya. Pag-aralan, gaano kababaw ang aming intensyon sa pagpunta rito. May ibinigay sa akin ang matandang babae. Isang maliit na puting bulaklak ng sampaguita. Para maalala ninyo ang aming nga bayani. Sana imaalala ng mga kaibigan naming dayuhan ang halaga ng kalayaan. Habang hawak ko ang maliit na bulaklak, tumulo ang luha ko. Sa Sweden, ang giyera ay nasa libro lang. Dito, ito ay isang buhay na alaala. Dinala kami ni Kalito sa isang lugar na may tanawin ng lungsod. Tingnan ninyo ang gagusaling iyan. 40 taon na ang nakalipas, abo et takot ang bumabalot sa lugar na ito. Paano? Gulat ni Las? Paano kayo nakabangon ng ganito kabilis? Ginamit namin ang galit at pihati para maging lakas. Para hindi na maulit, kailangan naming bumuong isang mapayapa at maunlad na bansa. Sa tanghalian, kasama namin ang mga batang volunteer. Bakit kayo nagvo-volunteer? Tanong ni Astrid. Sumagot ang isang estudyante sa kolehiyo. Tungkulin po. Ang malaman at ipasa ang nakaraan ay aming tungkulin. Tungkulin, bulong ni Freja. Sa Sweden, ang kasaysayan ay isa lang subject na kailangang isaulo. Para ang susunod na henerasyon ay mamuhay ng mapayapa, nandito ako. Sa hapon, isang espesyal na tao ang aming nakilala. Isang 95 taong gulang na negosyante na nakaligtas sa hirap pagkatapos ng giyera, si Gitan. Nung 15 anyos ako, nawala ang pamilya ko sa Battle of Manila. Nag-isa ako sa Mgaguho. Walang makain, walang pag-asa. Paano po kayo nabuhay? Tanong ni Lars. Ginawa ko ang lahat sa Quiapo para lang mabuhay at nangako ako sa sarili ko, hinding-hindi na ako magugutom. Paunlarin ko ang bansang ito. Nagsimula siya sa isang maliit na tindahan at pinalago ito hanggang maging isang global company. Bakit po kayo naksikap ng kanun? Tanong ni Oscar. Dahil binigyan akong pagkakataon ng bansang ito, ang pagkakataong bumangon mula sa abo, kaya ngayon, ako naman ang magbabalik ng utang na loop. Ang Sweden ay isang neutral na bansa, di ba? Minsan, nainggit kami. Pero sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng isang bagay na kailangan mong protektahan ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Bago kami umalis, nakita namin ang huling exhibit, ang Silid ng Pag-asa, sa pader
ipinapakita ang muling pagbangon ng Pilipinas. Mula sa mga guho, nung 1955 hanggang sa isang umunlad na bansa nung 1990. Isang bansang bumangon mula sa sarili nitong abo, paliwanag ni Calito. Paano po naging posible? Tanong ko. Ginawa naming pagkakataon ang krisis. Ang krisis ang pakawala ang lahat ang siyang gumising sa amin. Itinuro ni Freja ang isang larawan. Ito po ba talaga ang parehong lugar? Ang larawan ng Maynila noong 1945 at 2024. Opo, ang pagbabago sa loob ng halos 80 taon. Sabos pabalik, tahimik kami. Noon, sinabi ni Astrid, napakapayapa ng buhay natin. Ang kapayapaan ng bundok ng Alps dahil walang krisis, walang tensyon, dagdag nilas. Ang mga Pilipino, araw-araw, may maliliit na laban na hinaharap para mabuhay. Sabi ni Freja habang tinitingnan ang sampaguita. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Gitan. Ang pagkakaroon isang bagay na kailangan mong protektahan ay nagbibigay sa iyong lakas. Ano ang pinoprotektahan namin? O tinatanggap lang namin ang yaman na ipinakalob sa amin? Mahinang sinabi ni Kuya Ben. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung bakit ganon kasipak ang mga Pilipino para mabuhay sa gitna ng krisis? Simula ko. Kailangan mong ibigay ang lahat sa bawat sandali, pagtatapos ni Astrid. Nang gabing iyon, nanot kami ng balita. May gulo na naman sa ibang bahagi ng mundo. Iyon ang realidad, sabi ni Lars na hindi makapaniwala. Ngunit ang sumunod na balita ay tungkol sa isang bagong teknolohiya na gawa ang isang kumpanyang Pilipino. Kahit sa gitna ng panganib, naghahanda sila para sa hinaharap, sabi ni Oscar. Hinawakan ni Freja ang sampaguita. Anong makikita natin bukas? BGC, sagot ni Kuya Ben. Makikita ninyo ang hinaharap ng Pilipinas. Ang hinaharap, mula sa mga buong nakaraan, mga taong nangangarap ng kinabukasan. Ano kaya ang itsura ng hinaharap na kanilang nililiha? Papunta sa Bonifacio Global City, Begeche, nakita namin ang nagtataasang gusali. Pero iba ito sa Silicon Valley. Mas siksik, mas dynamic. Ito ang Silicon Valley ng Pilipinas, paliwanag ni Kuya Ben. Kailan po ito itinayo? Tanong ni Frega. Nga 15 taon pa lang. Dati, isa itong malawak na lupain. Ngayon, sentro na ito ng global companies. Una naming pinuntahan ang opisina ng isang malaking tech company. Ang gusali mismo ay parang isang higanteng playground. Sinalubong kami ng Chief Strategy Officer, si Kenji Watanabe. Nakakagulat, 32 anyos lang siya. Napakabata niyo po, gulat ni Lars. Sa tech industry ng Pilipinas, walang edad, kakayahan lang. Noong 23 ako, kumita ako ng $10 milyong sa una kong app. $10 milyong? Napasinghap si Oscar. Habang papunta sa conference room, sinabi niya, magsimula tayo sa mapakabigo ko. 5 beses akong nabigo sa negosyo. 5 beses? Gulat si Astrid. 18 anyos, unang startup, bagsak. 19, pangalawa, bagsak. 20, 21, 22, puro bagsak. Hindi po ba kayo sumuko? Tanong ko. May kasabihan kami sa Pilipinas. Bumabangon sa bawat pagkatisod. Iyan ang nasa DNA namin. Binuksan niya ang screen. Nakalista ang unicorn companies ng Pilipinas. Sa ngayon, may 23 unicorns kami. Karamihan sa mga founder ay may karanasan sa pagkabigo. So, ang pagkabigo ay isang badge of honor? Sabi ni Freja na tila naintindihan. Eksakto. Dito sa Pilipinas, ang isang negosyanteng nabigo ay tinatawag naming senior. Iginagalang namin sila. Sunod naming pinuntahan ang isang e-commerce logistics center, isang dambuhalang espasyo na kasing laki ng 20 football fields. Dito, 3 milyong item ang gumagalaw araw-araw, sabi ngang guide. 3 milyon, muling nagulat si Lars. Ang kombinasyon ng robot at tao ay kahanga-hanga. Kahit umorder ka ang hating gabi, kaya naming ay deliver sa parehong araw. Paano? Hindi makapaniwalang tanong ni Astrid? 24-hour system. Hindi natutulog ang Pilipinas, sagot ng staff na kangiti. Sa isang startup campus kami na ng halian. Ang cafeteria ay hindi nalalayo sa Google headquarters. Nakausap namin ang kabataan sa kabilang mesa. Anong kumpanya nyo? Tanong ni Oscar. Hindi pa po kumpanya, naghahanda pa lang, sagot ng isa. Anong din-develop nyo? Isang AI na nakakapredict ng dementia.
Gamit ang voice patterns, malalaman 10 taon bago pa men. Mga estudyante kayo? Tanong ni Freja. Hindi po. Umalis ako sa isang malaking korporasyon. Umalis ka sa isang malaking korporasyon? Sabay-sabay kaming nagulat. Mas gusto ko ang buhay na mapanghamon kaysa sa isang stable na trabaho. Sa hapon, isang espesyal na tao ang aming nakilala. Ang founder ng GCash, si Getan. Maligayang pagdating mula sa financial capital ng Sweden. Ano po ang GCash? Tanong ni Freja. Nagsimula bilang isang mobile wallet, ngayon isa ng financial super app. 70% ng mga adult na Pilipino ay gumagamit nito. 70%? Gulat ni Freja. Para sa kanya na galing sa pamilya ng mga bangkero, ito ay isang malaking pagkabigla. Maging ang bangko sa Sweden ay pinag-aaralan na ang aming teknolohiya. Ikinuwento ni Ge, ang kanyang sarili. Dati akong abogado. Stable, diba? Pero umalis ako nung 29 ako. Bakit po? Tanong ni Lars. Gusto kong baguhin ang mundo. Nakita ko ang hirap nga tao dahil sa mataas na fees. Nung una, sinabi nga lahat na baliw ako. Bakit alis ang isang abogado para magtayo ng negosyo? Nagsisi po ba kayo? Tanong ni Astrid. Kahit minsan, hindi. Ngayon, ang halaga ng kumpanya ay $8 bilyong. Pero hindi pera ang layunin ko. Ano po ang layunin nyo? Tanong ko. Pagbabago. Ang baguhin ang financial landscape ng Pilipinas. Iyon ang tagumpay. Sa pader ng kanyang opisina, may nakasulat. Huwag matakot mabigo, matakot kang hindi sumubok. Sunod naming pinuntahan ang isang malaking BPO company. Ito ang Google ng Pilipinas, sabi ni Kuya Ben. Pero kahit ang Google, hindi manalo sa kanila dito. Ang buong gusali ay parang isang higanteng library. Kahit saan, malayang nagtatrabaho ang mga empleyado. Nakausap namin ang isang developer, si David, 28 anyos. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Tanong ni Lars. Hindi ko iniisip sa oras. Kung masaya, 15 oras. Kung hindi, 5 oras lang. Pinapayagan yan ng kumpanya? Gulat ni Freja. Basta may resulta. Ayos lang. Malaya kami sa paraan. Ang proyektong ipinakita niya ay kahanga-hanga. Isang real-time translation engine. Kayang mag-translate ng 100 wika ng sabay-sabay. 100 wika. Gulat si Astrid. Sa susunod na taon, target namin ang 200. Ang pangarap ko ay alisin ang language barrier. Huli naming pinuntahan ang isang startup incubator. Dun, isang nakakagulat na statistics ang aming narinig. 43% ng mga Pilipinong nasa 20s ay nangangarap magtayo ng negosyo, sabi ng manager. 43%? Tanong ko ulit, sa Sweden, wala pa sa 5%? Hindi takot sumubok ang mga kabataang Pilipino. Kahit mabigo, babangon ulit. Nakausap namin ang isang startup founder, isang 24 anyos na babae, si B. Ano po ang dine-develop ninyo? Tanong ni Freja. Isang robot para sa pag-alaga nga matatanda. May dementia ang lola ko at walang mag-alaga. Kaya naisip kong gumawa ng sarili ko. Kailangan may gumawa, sabi ni Oscar. Ako na ang gagawa. Nakita namin ang kanyang robot at ito ay napakasophistikado. May funding na po ba kayo? Tanong ni Lars. $5 milyong. Sa susunod na taon, papasok na kami sa Europa. Pabalik? Wala kaming masabi? Ang mga kabataan sa Sweden, puro stability ang hanap, sabi ni Freja na natatawa sa sarili. Dito, ang mga 20 anyos, gustong baguhin ang mundo, sabi ni Astrid. At inisip nilang badge of honor ang pagkabigo, umiling si Lars. Sumarisa si Oscar. Tayo, takot mabigo kaya hindi na nagsisimula. Sila, kahit mabigo, babangon ulit. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Getan. Matakot kang hindi sumubo. Ano ang kinatatakutan namin? Ang mabigo? O ang hindi matugunan ang inaasahan ng aming magulang? Nang gabing iyon, nakausap namin si Kuya Ben. Bakit po ganito kamapanghamon ang Pilipinas? Tanong ko. Dahil sa kasaysayan. Kung mananatili kang tahimik, matatalo ka. Kailangan mong patuloy na kumilos para mabuhay. Kaya hindi sila natutulog ng 24 oras. Sabi ni Lars na tila naintindihan. Tama. Kapag huminto ka, mamamatay ka. Iyan ang DNA ang Pilipino. Sinabi sa amin na bukas ay manunod, kami nga isang marathon sa Roxas Boulevard. Magsisimula raw ng 4 AM. Madaling araf na naman, tawa ni Freya. Pero alam na namin,
Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay lumalabas sa madaling araw. 3:30 ng umaga. Dumating kami sa Roxas Boulevard. Libu-libong tao na ang naroon. Lahat ba sila tatakbo? Tanong ni Astrid na hindi makapaniwala. 50,000 ranas. 10,000 volunteers. Paliwanag ni Kuya Ben. 10,000 volunteers? Kulat si Lars. Binigyan din kami ng volunteer fest. Ang aming trabaho ay mag-abot ng tubig. Nakausap namin ang isang lola na katabi namin. Mukhang nasa 70s na siya. Bakit pa kayo nakapag-volunteer sa kanitong oras? Tanong ni Freya. Masaya kasi. Kapag nakikita kong tumatakbo ang mga bata, sumisigla rin ako. Ilang taon na po kayo dito? 15 taon na. Dati, kasama ko ang asawa ko. Huminto siya sandali. Ang asawa niyo po? Nag-alangang tanong ni Oscar. 3 taon nang nasa langit, pero tuloy pa rin ako. Dito, naalala ko siya. Sa sandaling iyon, natigilan kami. 4:00, simula ang marathon. Ang unang rana na dumaan ay mga naka-wheelchair. Nauna po ang mga persons with disability? Gulat ko. Tradisyon po yan sa mga marathon dito. Iginagalang namin ang lahat ng sumusubok. Paliwanag ng isang volunteer. Habang nang-abot ng tubig, marami kaming nakilala. Salamat mga bata. Go lang ng go, sabi ng isang lalaki. Sumigaw si Astrid ng Laban, Pilipinas, sa 5 kilometer mark. Nakakita kami nga espesyal na kalahok mga sundalo. Sumasali rin po ang militar? Tanong ni Lars. Buwang unit po kami. Team building, sagad ng isang sundalo. Sumisigaw sila ng We are one, Philippines. Sa 10 kilometer mark, isang mas nakakagulat na tanawin. Isang bulat na runner kasama ang kanyang guide. Sila. Sabi ni, Predya na nangingilit ang luha. Huminto sandali ang guide para uminom. Bakit po kayo naging guide? Tanong ni Oscar. Ipinapahiram ko ang mata ko. Kapag makasama kaming tumatakbo, doble ang saya. Ngumiti ang bulak na runner. Hindi ko man makita, pero nararamdaman ko ang enerhiya, ang passion. Sa 15 kilometer mark, isang kahangahangang tanawin. Isang mata ng lalaki ang tila matutumba na. Inaalalayan siya ng mga mas bata. Lolo, kaya pa? Kaya pa! Kailangan kong matapos? Nalaman naming siya ang pinakamatandang kalaho. 88 anyos? Bakit po kayo tumatakbo sa ganitong edad? Tanong ko. Para maramdaman kong buhay ako. Hanggat nabubuhay. Laban lang. Nakpalakpakan ang mga tao. Go Lolo! Go Philippines! Noon ko napaktanto. Hindi ito isang kompetisyon. Isa itong piyesta. Isang piyesta ng sama-samang pagsubok. Sa 20 kilometer mark, nagsimula ng lumiwanag. Naging kulay ginto ang Manila Bay. Wow! Bulong ni Astrid. Sa sandaling iyon, isang napakagandang tanawin ang bumungat 50,000 tao na tumatakbo sa kahabaan ng baybayin. Ito ang tunay na himala ng Maynila, bulong ni Lars. Sa isang water station, nakausap namin ang isang babae. Sa kanyang damit, nakasulat cancer survivor. Nalampasan niyo po ang cancer? Tanong ni Fredja. 3 taon na ang nakalipas, stage 4 breast cancer. Ngayon, cancer-free na at tumatakbo. Hindi po ba mahirap? Mas mahirap ang chemo. At habang tumatakbo, gusto kong magbigay ng pag-asa sa ibang pasyente. Sa likod niya, dumaan ang 2 ng tao na may parehong uniforme, lahat sila cancer survivors. Sa 30 kilometer mark, isang madamdaming eksena. Isang lalaki ang nagpropose sa kanyang girlfriend. Lumuhod siya. 3 taon na tayong tumatakbo ng makasama. Habang buhay na sana tayong makasamang tumakbo. Nagyawan ang mag-atao at umiyak na tumango ang babay. Ang marathon ay isang metaporangang buhay para sa mga Pilipino, paliwanag ni Kuya Ben. Kahit mahirap, kailangan mong tapusin. Yan ang diwangang Pilipino. 35 kilometers. Marami ng pagod at naglalakat na lang, pero walang sumusuko. Okay lang yan, kahit maglakad. Tapusin natin, sigaw ngang volunteer. Isang kalahok ang paika-ikang naglalakat. Tawagan na po natin ngang ambulansya. Naaalalang tanong ni Oscar. Huvak. Kahit abutin akong 2 oras, tatapusin ko to. Naghihintay ang anak ko sa finish line. 40 kilometers. Malapit na sa dulo. Isang mag-asawa ang makahawak kamay na naglalakad. Parehong mukhang nasa 70, 50th wedding anniversary namin, sabing lalaki. 50 years na rin po kayong tumatakbo? Gulat kong tanong. Hindi,
10 taon pa lang. Nagsimula kami noong 60 kami. 60, gulat si Astrid. Sabi nila, life begins at 40. Para sa amin, life begins at 60. Tawa ng babae. Sa wakas, finish line. Isang kanyan ang unang dumating, pero pareho lang ang sigawan ng nga tao para sa lahat ng nakatapos. Ang huling nakatapos ay dumating ng 12 ng tanghali. Mahigit 6 na oras, pero mas malakas pa ang palakpakan para sa kanya. Kultura sa Pilipinas na bigyan ng pinakamalakas na palakpa ang huling makakatapos. Habang tumutulong maglikpit, marami kaming naramdaman. Ito ang tunay na himala ng Maynila, sabi ni Lars. Hindi ang ekonomiya, kundi ang diwa na ito. Tumango si Oscar. 50,000 ang tumakbo pero halos walang basura, sabi ni Freja habang namumulot. Kanya-kanyang likpit po, paliwanag ng isang volunteer. Noon, lumapit ang isang batang lalaki, mas 10 anyos. Kuya ate, good job, sabi niya sa Ingles habang inaabutan kami ng sokolate. Bakit ka marunong mag-Ingles? Gulat ni Astrid. Nag-aral po ako sa YouTube. Para kapag may nakausap akong dayuhan, makakapag-practice ako. Sa sandaling iyon, sabay-sabay kaming natawa dahil nakita namin ang hinaharap ng Pilipinas. Nga batang gumigising sa madaling araw para tumakbo, sumubok, at matuto. Sabos pabalik, tahimik kami. Sa Sweden, simula ko, hindi ko pa nakita ang ganitong passion. Na 10,000 tao ang ma-volunteer ng walang bayad, pagtatapos ni Freja. Umiling si Lars, na hindi pa rin makapaniwala. Tumingin si Astrid sa labas. Ang himala ng Maynila ay hindi ekonomiya. Tao. Ang enerhiya ng mga taong ito ang gumawa ng himala. Sinabi sa amin na bukas ay pupunta kami sa Intramuros at sa National Museum. Makikita raw namin kung paano makasama ang nakaraan at hinaharap. Ano na namang sorpresa ang naghihintay? 9:00 nga umaga, dumating kami sa Intramuros. Namangha kami nasa gitna ng Maynila na panatili ang isang malaking wallet city. 600 taon na ang kasaysayan ng nga pada na ito, paliwanag ni Kuya Ben. 600 taon. Bulong ni Freja. Halos kasing edad ng Old Town ng Stockholm. Pero ang mas nakakagulat ay ang mga modernong gusali sa kabilang nga pader. Magkatabi ang nakaraan at kasalukuyan, sabi ni Lars. Sa Fort Santiago, nakasalubong kami ng mga taong naka-Filipiniana. May espesyal na okasyon po ba? Tanong ni Astrid. Wala po, gusto lang naming isuot ang aming kasuotan, sagot ng isang babae. Hindi po ba bala? Hindi po. Ikinararangal po namin. Ito ang aming kultura. Isa sa kanila ang nagtanong, gusto niyo bang subukan? Pakalipas ng 30 minuto, lahat kami ay naka-Filipiniana na. Ang comfortable pala, gulat ni Oscar. Scientific po ang design niyan. Hindi nakakasagabal sa kilos, paliwanag ng may-ari ng rental shop. Habang naglalakad, marami ang kumukuhang litrato sa amin. Ang ganda tingnan, madayuhang naka-Filipiniana. Noon, lumapit ang isang matandang lalaki, nakakatuwang makita ang mangga kabataang suot ang ating kasuotan. Isa pala siyang eksperto sa tradisyonal na arkitektura. Tingnan ninyo ang haliging ito. Itinayo ito ng walang kahit isang pako. Posible po ba yan? Tanong ni Lars, na nak-aral na engineering. Iyan ang sikreto ng arkitekturang Pilipino. Hindi guguho kahit sa lindo. Habang papunta sa isang gusali, nagpaliwanag pa siya. Nakikita niyo ba ang anggulong bubong? Sa tag-araw, hinaharangan nito ang sikat ng araw. Sa taglamig, pinapapasok nito. 600 taon na ang nakalipas, may ganyang kalkulasyon na. Gulat ko. Ang aming maninuno ay masyentista. 2:00 ng hapon, pumunta kami sa National Museum Complex. 15 minutong bayahe lang, pero parang ibang mundo. Parang may bumabang spaceship, sabi ni Freja na nakanganga. Ang pila na gusali ay tila galing sa hinaharap. Gawa po yan ni Imape. Pero ang loob ay purong Pilipino, sabi ni Kuya Ben. Kilala ko siya. Nobel Prize winner ng architecture. Tuwang-tuwang sabi ni Lars. Sa loob, mas kahanga-hanga pa. Sa isang banda, may exhibit ng mga tradisyonal na habi. Sa kabila, isang hologram art show. Nasa isang espasyo ang gato, nalilitong sabi ni Oscar. Nakausap namin ang isang designer, si Anya, isang babae na nasa 30 SS. Ito po ay modernong interpretasyon ng tradisyonal na disenyo nga katutubo, ang kanyang nga obra ay napakaganda.
Ang makulayng tanalak ay kumikinang na parang neon lights. Pagsasanib NG, tradisyon at modernidad, sabi ni Astrid. Hindi pumipili ang Pilipinas. Kinukuha namin pareho. Umakyat kami sa rooftop garden, tanaw ang buong Maynila. Tingnan ninyo ron, turo ang designer. Sa Hilaga, ang Ngapuno ang Luneta Park. Sa Timok, ang skyline ang Makati. Isang siyudad kung saan makasama ang nakaraan at hinaharap. Iyan ang Maynila. Noon, isang dayuhang turista ang nagtanong sa amin. Mga estudyante ng Sweden na naka-Filipiniana, isa pala siyang arkitekto mula sa France. Kumusta po ang Maynila? Tanong ko, mas dynamic kaysa Paris. Ang Paris ay nakakulong sa nakaraan. Ang Maynila, yakap ang nakaraan habang sumusulong sa hinaharap. Sa basement, may isa pang sorpresa. Isang archaeological site. Mga labi mula pa noong panahon bago dumating ang nga Espanyol. Natuklasan ito habang itinatayo ang gusali. Binago namin ang disenyo para mapreserba ito. Binago ang disenyo? Gulat si Lars. Napakalaki siguro ang gastos. Hindi nabibili ngang pera ang kasaysayan. Noon, isang grupo ngang elementary students ang pumasok. Dito nanirahan ang ating nga ninuno, paliwanag ng guro. At ngayon, tayo naman ang gumagawa ngang hinaharap. So, magiging history din po kami? Tanong ng isang bata. Siyempre. Ang araw na ito na ginagawa ninyo ang magiging kasaysayan ng hinaharap. Naknining ang mga mata ng mga bata. Paglabas namin, gabi na. Ang National Museum ay naging mas maganda dahil sa mga ilaw. Iba ang mukha sa umaga at gabi, sabi ni Freja. Habang nahahapunan, pinag-usapan namin ang aming nakita. Sa Sweden, ikinukulong natin ang nakaraan sa mga museo, sabi ni Oscar. Sa Pilipinas, kasama nilang nabubuhay ang nakaraan, sagot ni Astrid. At sa ibabaw nito, itinatayo nila ang hinaharap, dagdag ni Lars. Nag-summarize ako, kaya sila malakas. Hindi nila kinakalimutan ang kanilang nga ugat habang sumusulong. Ngumiti si Kuya Ben. Bukas, pupunta tayo sa Poblacion. Makikita ninyo ang tunay na global na Pilipinas. Global na Pilipinas. Ang bansang ito na yakap ang nakaraan at hinaharap. Paano ito nakikisalamuha sa mundo? Pagpasok namin sa Poblacion, Makati, sandali kaming napaisip kung bumalik na kami sa Sweden. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Gulat ni Freya. Sa kalsada, may mga tao mula sa iba't ibang lahi. Arabic, French, Spanish, English 10-10 wika ang naririnig namin. Ang Poblacion ay isang malit na mundo sa loob ng Pilipinas, paliwanag ni Kuya Ben. Una naming pinuntahan ang isang simbahang Katoliko. May ganito kalaking simbahan sa Pilipinas? Pagtataka ni Oscar. Sa loop, nakausap namin ang isang kabataang Pilipino na may lahing Amerikano. Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Tanong ni Astrid. 10 taon na ako dito. Ito na ang tahanan ko. May diskriminasyon ba? Noong una meron. Pero nirerespeto ng mga Pilipino ang taong masipag. Sa katabing gusali, isang templong Buddhist. Templo sa tabing simbahan, sabi ni Lars. Sinalubong kami ng isang monghe. Wala po bang gulo sa pagitan ng mga relihiyon? Tanong ko. Iginagalang namin ang isa't isa. Noong Pasko, ipinahiram namin ang aming espasyo sa mga Kristiyano. Talaga po, gulat si Frega. Ang pagtanggap sa pagkakaiba ay kultura ng Pilipinas. Sa tanghalian, kumain kami sa isang kalye na puno ng iba't ibang restoran. Sa isang block, may 43 na restoran mula sa iba't ibang bansa. Indian curry sa tabi niya German sausage, sa tabi na Mexican tacos. Tumawa si Astrid habang tinitingnan ang menu. Pumasok kami sa isang Nigerian restaurant. Sinalubong kami ng may-ari, si Emmanuel. Kailan po kayo dumating sa Pilipinas? Chinchis prezeche taon na. May citizenship na rin ako. Hindi po ba mahirap maging Pilipino? Tanong ni Lars. Nag-aral ako ang Tagalog, niyakap ang kultura. 3 taon din yon, pero kinaya ko. Lumabas ang anak niya mula sa kusina. Perpekto ang Tagalog. Dito po ako pinanganak. Isa po akong Nigerian-Filipino. Sa hapon, bumisita kami sa isang international school. 60 nasyonalidad ang makakasamang nag-aral. Sa isang classroom, isang nakakagulat na tanawin. Nga estudyanteng Pilipino, Amerikano, Iranian, at Israeli ay isang team sa isang proyekto. Ano po ang tema niyo? Tanong ni Freja. World Peace Po, sagot NG, Pilipinong estudyante.
Iranian at Israeli sa isang team? Gulat si Oscar. Dito, walang nasyonalidad. Magkakaibigan kami. Sabi ngang Israeli student, nakangiti. Nakausap namin ang punong guro at nakakagulat, isa siyang German. Bakit po kayo napunta sa Pilipinas? Tanong ko sa German. Ang Pilipinas ay tunay na global. Mas bukas pa kaysa sa Amerika. Gabi, may isang international Dalo Festival sa Poblacion. May mga booth mula sa iba't ibang bansa. Tingnan nyo ron, turo ni Astrid. Isang grupo nga Pilipinong lola ang naaral ng African dance. Masaya po ba? Tanong ni Lars. Aba, bawal tumanda ng walang ginagawa. Kailangan laging may bagong natututunan. Tawa ng isang lola. Nakausap namin ang isang kabataang Turkish na nagtitinda ng kebab. Gusto mo ba ang Pilipinas? Sobra! Mas maraming oportunidad kaysa sa Turkey. At ang mga Pilipino, napakabait. Noon, nasaksihan namin ang isang di kapanipaniwalang tanawin. Isang pulis na Pilipino at mga dayuhan ang naglaro ng soccer. Pulis na naglalaro sa festival, gulat si Freja. Community policing po yan. Kapitbahay din namin ang nga pulis, paliwanag ng isang mamamayan. Sa stage, isang espesyal na presentasyon. Isang testimonial mula sa mga batang may makahalong lahi. Anak ng Vietnamese at Pilipino, anak ng Nigerian at Pilipino, anak ng Chinese, Japanese, Russian. 30 batang sabay-sabay na kumanta ng Bahay Kubo sa kanilang wika. Wow! Sabay-sabay kaming napabulong. Nang matapos ang kanta, tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Isang bata ang nagsalita, iba-iba man ang aming itsura. Lahat kami ay Pilipino. Ito ang aming lakas. Sa sandaling iyon, umiyak si Astrid. Ipinagmamalaki naming multicultural ang Sweden, pero hindi pa ako nakakitang ganito. Nakausap namin ang isang counselor para sa mga multicultural families. Tinatanggap po ba talaga ngang Pilipinas ang multiculturalism? Tanong ko. Hindi madali. Pero nagbabago na. Lalo na ang mga kabataan, mas bukas ang kanilang isipan. Huli kaming pumunta sa isang maliit na eskinita. Ang buong mundo ay nagsama-sama. Spanish bar sa tabi ngang isang tradisyonal na saahan. Italian pizza sa tabi ngang isang halal meat shop. French bakery sa tabi ngang isang vegan restaurant. Ito ang tunay na coexistence, sabi ni Lars. Sa isang cafe, ang may-ari ay isang Syrian refugee. Tinanggap po kayo ng Pilipinas? Tanong ni Oscar. Opo. Binigyan nila akong pagkakataong maksimula muli. Ngayon, nagbabayad akong buwis at tumutulong sa Pilipinas. Pabalik, malalim ang aming iniisip. Mayamang ang Sweden, pero sarado. Pagaming ni Freja. Ang Pilipinas, tinatanggap ang lahat at sabay-sabay na umunlad. Dagdag ni Astrid. Nag-summarize ako. Ang diversity ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Iyan ang tunay na first world country. Huling sinabi ni Kuya Ben, hindi perpekto ang Pilipinas, pero palagi itong natututo at lumalago. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Bukas, alis na kami. Ang kami isang linggo na ang nakalipas at ang kami ngayon ay 2 makaibang taon na. Sa aming huling umaga, habang nag-ayos ng gamit, halo-halo ang aming emosyon. 1 linggo na pala, buntong hininga ni Lars. Parang 1 buwan, tawa ni Oscar. Sa bus papuntang Naya, binalikan namin ang nakaraang linggo. Ano ang pinakanakakagulat? Tanong ko. Lahat, sagot ni Astrid. Mula sa 2 milyong pisong relo, sabi ni Freya. Ang siyudad sa madaling araw, ang mahinyo sa upe, ang teknolohiya sa Laguna, pagpapatuloy ni Lars. At ang pasyon ng gataw, pagtatapos ni Oscar. Pagdating sa airport, isang sorpresa ang naghihintay. Ang nga taong nakilala namin sa loop ng 1 linggo ay nandun. Si Liana Nup, si Miguel Nupisay, si Ina mula sa Tech Park, at medjing si Carlito mula sa Bantayog. Ano to? Naluha si Astrid. Ito ang Filipino send-off, tawa ni Miguel. Kapag mahalaga ka sa amin, ganito kami mapaalam. Binigyan kami ni Liana ng maliliit na regalo, mga tradisyonal na pusras, simbolo ng ating pakakaibigan. Inabutan ni Ina si Freja ng isang bagay, isang smartwatch. Maganda ang masasakyan ng Sweden, pero paminsan-minsan, isuot mo rin ang hinaharap. Tumawa si Freja. Isasabay ko sa Patek Philippe ko, nakaraan at hinaharap. Lumapit sa akin si Carlito. Huwag ninyong kalimutan ang halaga ng kalayaan at ang mataong lumalaban para protektahan ito. Yumuko siya
at ginaya ko siya. Binigyan ako ni Miguel nga isang sulat na nakasulat sa Swedish. Magikita tayong gimuli. Sa entablado nga mundo. Siyempre, niyakap siya ni Oscar. Noon, humarap si Kuya Ben, 1 linggo. May huli ba kayong gustong sabihin? Nakatinginan kami. Ako na ang nagsalita. 1 linggo na ang nakalipas, inisip namin na ang Sweden ang pinakamagaling. Percapita GDP, 300 taon ang tradisyon, ang kapayapaan ng Alps. Huminto ako sandali. Pero itinuro sa amin ngang Pilipinas na ang tunay na yaman ay wala sa pera, kundi na sa puso nga tao. Ang tunay na lakas ay wala sa katatagan, kundi sa pagsubo. At ang kahulugan ng sama-samang pag-unlad, dagda ni Astrid. Ang gefiel ni Telehtoras na nagalap na pasyon, sabi ni Lars. Ang karunungan na protektahan ang nakaraan habang sumusulong sa hinaharap, sabi ni Freja. At ang tunay na global spirit na yumayakap sa pagkakaiba, pagtatapos ni Oscar. Pinunasan ni Liana ang kanyang luha. Marami rin kaming natutunan. Ang precision ay kapanatagan ng Sweden. Kailangan din namin yon. O nga, sangayon ni Miguel, masyado kaming mabilis tumakbo. Minsan nakakalimutan naming i-enjoy ang buhay. Nakayakapan kami at nakapalitan contact info. Friend kita sa Facebook. Follow mo ko sa Instagram, ID mo sa Line. Bago pumasok sa departure gate, huli kaming lumingon. Kumakaway pa rin sila. Magkita tayong muli. Laban. Sa aeroplano, umiyak si Astrid. Bakit ka umiyaki? Tanong ni Freja. Hindi ko alam. Parang may isang napakalaking bagay akong nakuha at uwi. Pagka-take off, nagsulat kami sa aming nga diary. Ang huling linya ng sa akin ay, ang pinakamalaking regalo ng Pilipinas sa amin ay isang bagong pares ng mata. Isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ngayon, kami naman ang magbabago. Habang tinitingnan ang lumiliit na Pilipinas, nangako kami, pagbalik sa Sweden, susubok din kami. Haharapin ang buhay ng hindi takot mabigo at sabay-sabay na unlad. Ito ang kwento ngang 1 linggo kung saan ang nga henyong Sweden ay lubusang nabago sa Pilipinas. Ang nga elite mula sa isang bansang may mataas na GDP ay natuklasan ang isang bagay na hindi nabibili ngang pera. Ang 24 oras na naalap na passion, ang diwa ngang pasubo na ginagawang pakakataon ang krisis at ang kamalayan ng sama-samang paunlad. Marahil, ang lahat ng ito na itinuturing nating ordinaryo ay ang tunay na lakas ng Pilipinas na hinahangaan ng mundo. Sanay ang kwentong ito ay magbigay sa inyong pagmamalaki at kasabay nito isang bagong pananaw.